Hi class, we are down to our last lesson, the global citizenship. Sadly, hindi na ko na kayo na-meet face to face kasi online tayo, pero magkikita naman tayo sa ating final examination. Here, these are the definition of terms that you need to remember. Okay, citizenship. How residents live in a particular area with previously agreed upon rights and responsibilities. Ito raw ay patungkol sa pamumuhay ng mga residente o ng mga tao sa isang lugar batay sa mga karapatan at tungkuling na pagkasunduan o itinakda. Kasama rito ang pagiging bahagi ng isang pamayanan o bansa at syempre pagsunod sa mga batas, pagmamahal sa kultura at pagkakaroon ng pananagutan bilang mamamayan. Hindi lang kasi kayo basta tumitira sa isang bansa, mga ate, kayo ay mayroong responsibilities. Now, the rights is the any lawful social or moral principle of autonomy or entitlement. Okay, ito ay anumang legal, panlipunan o moral na prinsipyo na nagbibigay sa isang tao ng kalayaan, protection o kaya mo naman ay benepisyo. Yung mga karapatan, maaaring ibigay ito sa inyo ng batas o kaya mo naman likas na taglay na ninyo bilang tao. The duty is the obligation or expectation to perform, tungkulin o obligasyon o inaasahang gawin ng isang tao batay sa batas, panlipunang pamantayan o moral na prinsipyo. Kasama sa duty yung responsibilidad mo sa kabutihang panlahat at kaayusan ng lipunan. While the global citizenship is the belief that all people have rights and civic responsibilities, ito po ay pananaw o paniniwala na lahat ng tao across the world ay mayroong karapatan at responsibility bilang bahagi ng pandaigdigang pamayanan. Hindi lamang po ito nakabatay sa pagiging mamamayan ng isang bansa ha. Ito ay pagkilala na tungkulin nating makibahagi sa paglutas ng global issues. Other than that, diba, dapat nating igalang ang dignidad at maging ang karapatan ng bawat tao sa mundo at syempre tayo ay may pananagutan sa kapaligiran at sa susunod na henerasyon. Now, the three types of rights. First is the civil rights. Entitlements provided by a certain locality to its public constituents. Okay, karapatang ibinibigay sa mga mamamayan nang sa ganun protektahan sila laban sa diskriminasyon at hindi patas na pagkatuto. Yan, kaya nga, protect individuals from discrimination and unequal treatment. Tinitiyak na ang kalayaan at pagkakapantay-pantay ng lahat sa harap ng batas. Layunin din ito na protektahan kayo sa pang-aabuso at bigyan ng kalayaang mamuhay. For example, ayan, karapatan ninyo na magsalita o magpahayag ng opinion, freedom of speech, and of course, the dignity. May karapatan kayo na tratuhin ng may dignidad at paggalang. Next is the political rights. Are administrative entitlements provided by a specific government. It right to run for office. For example, political rights. Ito'y karapatang ibinibigay ng pamahalaan upang makilahok ang mamamayan sa mga proseso ng pamahalaan, kagaya na lamang ng ginagawa ninyong pagboto at pagtakbo sa posisyon. Okay, pinapayagan nito ang mamamayan na magkaroon ng boses at impluensya sa pamamahala ng bansa. Enable individuals to participate in political processes and influence government decision. Kaya nga may karapatan kayong bumoto, may karapatan kayong tumakbo sa posisyon sa gobyerno, at may karapatang sumali sa mga partido o organisasyong pampolitika. Sabihin, may say kayo mga ate ko. Lalaban kayo sa politika, pwede. Magsasabi kayo ng opinion ninyo regarding to issues na nangyayari dito sa Pilipinas, pwede. That is political rights. Now, the social rights. Entitlements related to public services and social protection. Okay, karapatang may kinalaman sa serbisyong panlipunan at proteksyon ng Estado para sa mas maayos at ligtas na pamumuhay.
Sinisigurado na may access kayo sa pangunahing pangangailangan upang mabuhay ng maayos. For example, pagkakaroon ng insurance, healthcare, welfare, housing, and even pensions. Okay, duty comes from the French word due, which means to owe. It is an obligation or expectation to perform an action based on the law, social norms, or a moral standard. Okay, yung duty ha, obligasyon o inaasahang responsibilidad na gagawin ninyo batay sa batas, batay sa lipunan na kinabibilangan ninyo, or batay sa moral na pamantayan, or mga tamang bagay na pwedeng gawin. Now, there are three types of duties. Number one is the conscription. It is the obligation to register as a reserve force in the army. Yan ang gusto ninyo. Ano? Tungkulin daw ng isang mamamayan na magparehistro bilang isang reserve na sundalo at handa niyang ipaglaban ang bansa kapag may digmaan o panganib. This means that every able-bodied citizen is asked to take up arms and fight for their country in case of war. Dapat handa kang maglingkod at ipagtanggol ang bayan. For example, ayan, pagsali sa mga mandatory military training or pagiging reserve soldier. Now, the taxation, duty to pay a compulsory contribution to a state of the government. Now, ano ba kasi ang purpose ng tax? Alam ba ninyo ang tax, yan yung binabayaran nating mga tao, nakadepende. Nagbabayad tayo ng tax base dun sa mga product na binibili natin. May tax yun eh. Or yung mga lupa, bahay na meron tayo, may mga tax yan, yun ay pinagbabayaran natin. Yung tax, ang purpose nito, yun yung pangsahod sa mga government officials, mga nagtatrabaho sa gobyerno. Other than that, yan po kasi ang ginagamit sa mga projects. Lahat ng projects, mapa ito health, education, or yung kagaya sa DPWH. Lahat ng yan galing sa tax natin, mga ate. Okay, as your duty, kailangan mo magbayad ng buwis. Nang sa ganon, matugunan ng mga serbisyo. Like for example, education, hospitals, kalsada, and even the security. Okay. Now, the participation, it is the obligation to take part in the community. Paglahok sa lipunan at pamahalaan. Tungkulin nating makilahok sa mga gawain ng pamayanan at pamahalaan. Nang sa ganun, makatulong naman tayo na umunlad ang ating bansa. Now, internationalization means becoming global, as including worldwide components to education, adding international and intercultural aspects to the approach to education. As you can see, when we talk about internationalization, it is about pagiging makabansa sa buong mundo. Pag-aaral na may pandaigdigang pananaw. Kumbaga, ang internationalization, shape process ng pagdaragdag ng pandaigdigan at intercultural na kaalaman sa edukasyon. Ibig sabihin nito, yung mga estudyante tinuturuan ng tungkol sa iba't ibang bansa. For example, yung kultura ng ibang bansa, tinuturo yan sa atin through internationalization. Okay, students are encouraged to learn about the whole world and international relations. For example, ayan, sa internationalization, dito nagaganap ang pagtuturo ng foreign language. Nang sa ganun, maging aware tayo sa mga language na mayroon ng ibang bansa, kaya para pag tayo nag-meet isa't isa, makausap naman natin sila. Other than that, pagdating sa internationalization, because of that, naging possible ang exchange student programs, and of course, pag-aaral tungkol sa international issues. For example, issues pagdating sa United Nations, the climate change, at the global trade. Kumbaga, yung knowledge ng student, hindi lamang nakafocus sa sarili ng bansa, aware din sila sa nangyayari sa buong mundo. Now, the global citizenship, all people have rights and civic responsibilities based on the reason that they reside in the world. Secondary citizenship next to nationality. Global citizenship, ayan, paniniwala na ang lahat ng tao sa mundo ay may karapatan at responsibility kasi nga tayo nakatira lang naman sa isang mundo. Okay, ito ay parang pangalawang citizenship ninyo, yung global citizenship. Kasi bukod sa tayo ay mamamayan ng sarili nating bansa, parang mamamayan na din tayo ng ibang bansa. Pero ito ang dapat gawin bilang global citizen. Ayan, number one is to respect
other countries' culture, pagkakaroon ng pakikialam at pagtulong sa global issues, and of course, pag pagsusulong ng kapayapaan at hustisya. That is your duty. Now, the three categories of global citizenship. Number one is open, believing that nations still exist and differ from everyone. Okay. Ikaw ay open-minded, meron kang bukas na pananaw. Tinatanggap mo na may pagkakaiba ang bawat bansa. However, it recognizes the interdependence between different nations and opportunities for cultural diversification. Ayan, aware ka, bukas ka sa pananaw na iba't iba ang bawat bansa. Pero naiintindihan mo ang koneksyon at pagkakaisa ng mundo. Okay, interdependence, aware ka na kailangan natin ang isa't isa kahit na tayo ay magkakaiba. Now, the moral focuses on the ethical aspect of global citizenship. You can see moral, nakatuon ito sa karapatang pantao, equality at global responsibility. And of course, the socio-political emphasizes the social and government systems and structures around the world. It advocates to shift the existing political power in order to advance global equity. Okay, ito naman ay gusto na baguhin at pagbutihin ang political systems para maging patas at pantay ang mundo. Now, global citizenship. Take note, noong 2015, inilabas ng United Nations ang deklarasyon na Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. Okay, isinama nila ang global citizenship education bilang bahagi ng mga estratehiya para maabot ang Sustainable Development Goals. Okay, sa global citizenship, ayon sa United Nations, mahalaga daw na turuan ng mga tao, lalo na ang kabataan, na maging global citizens. Nang sa ganun, aware naman sila kung paano maging makatao o rumispeto sa ibang taong ibang lahi, ibang kultura na meron ng ibang bansa. At matuto na makipagtulungan para sa kapayapaan at pag-unlad. Now, when it comes to education, okay, ayon sa ulat ng UN Secretary General noong 2015, ayan, dapat daw gamitin ng mga guro at paaralan ang global citizenship education. Ang reason nito is, ayan, itaguyod ang kapayapaan or peace. Nang sa ganun, lalabanan ang diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay, and other than that, nang sa ganun matuto tayo na rumispeto at makikooperate at magkaroon ng malakasakit sa buong mundo. Hindi lamang yung irerespeto lang natin ay sarili nating lahi. No, lahat ng tao sa buong mundo. Okay, learning to live together, pagkatuto na mamuhay ng magkakaisa. Okay, important principle in education, crucial in diverse population, and of course, integral for educators to promote a culture of peace. As you can see, pagdating sa learning to live together, ito ay isang mahalagang prinsipyo pagdating sa edukasyon, lalo na mahalaga sa mga lugar na may iba't ibang kultura, relihiyon at paniniwala. Kumbaga, ang number one layunin nito ay ituro sa mga tao kung paano makisama at makipagkapwa-tao. Okay. Mahalaga itong ituro sapagkat nang sa ganun ma-achieve natin ang kapayapaan. Hindi tayo gumagamit ng karahasan, at meron tayong paggalang. Now, the global citizenship education provides a new lens for the youth to think critically, cast aside hatred, and of course, have the capacity for dialogue and tolerance. Okay, because of global citizenship education, tinuturuan kayo na maging critical pagdating sa pag-iisip. Naiiwasan na kayo ay magalit at mag-discriminate sa ibang lahi. Natututo kayo na makipag-usap at makinig sa iba, knowing na, 'di ba, gamit ang English. Kaya nga lahat pinag-aaralan natin 'yun, nang sa ganun, despite na magkakaiba tayo ng knowledge, meron tayong isang language na pwedeng gamitin para tayo magkaintindihan. And of course, tayo ay nagiging makatao. Okay, according to Paulo Freire noong 1970, okay, siya po ay kilalang Brazilian educator at philosopher. Urges people to be educated in citizenship rights.
Ayan, hinihikayat niya na matuto ang tao tungkol sa kanilang karapatan bilang mamamayan. O alam nyo ba ang mga karapatan ninyo? Dapat alam ninyo para hindi kayo maloko at hindi mapagsamantalahan ng ibang tao. Now, the concept of global social justice and basic rights. Ayan, dapat matuto kayong kilalanin at tutulan ang mga sistema ng nang-aapi. Rights of every individual in the international community. Yan. Naniniwala na ang bawat tao sa mundo ay may karapatan. Ano man ang lahi, ano man ang bansa, ano man ang katayuan, kayo ay may karapatan. And lastly, the global citizenship education assists in restoring positive identity. Ang edukasyon sa global citizenship, syempre ito'y tumutulong ibalik ang dangal, tiwala sa sarili at positibong pagkakakilanlan ng tao. Sa madaling sabi, ayon kay Paulo, dapat turuan ang tao tungkol sa karapatan nila para hindi sila abusuhin ng sistema at para makipaglaban para sa katarungan at pagkakapantay-pantay. At ang edukasyon, di baga, dapat itong magbigay ng lakas, respeto sa sarili at dignidad sa bawat tao. Okay, the three classification of issues in global citizenship. Meron tayong global citizenship and national citizenship. They live in their own culture with their own context. The performative aspect of citizenship not only looks on the rights and duties being performed but also the rights and duties not being performed. Pagdating sa global citizenship and national citizenship, di ba ga ang tao ay may sariling kultura at batas sa kanilang bansa? Pero syempre, meron tayong pandaigdigang karapatan bilang mamamayan ng mundo. Ngayon lang, the issues here is that minsan, magkasalungat ang global rights at national laws. Okay, for example, karapatan sa freedom of speech. Pero paano ito maiipatupad kung bawal magsalita laban sa gobyerno sa bansa mo? Ano? Ayun, meron daw tayong freedom of speech, pero ba't pag nagsalita ka ng masama sa gobyerno, pwede kang kulungin? Okay. That is why mahirap maging global citizen kung hindi pinapayagan ng sariling bansa ang pandaigdigang karapatan. Okay. Now, the global citizenship and individual differences. How would one classify non-citizens who perform the duty of citizens, like immigrants that pay taxes? Okay. Pagdating dito, hindi pare-pareho ang sitwasyon ng bawat tao. Di ba, meron tayong mga immigrants, may refugees, at iba pang grupo na hindi kinakilala bilang ganap na mamamayan. Okay. Immigrants paying taxes but not considered citizens. Okay. Halimbawa nito mga bata, sa Italy, may mga dayuhang nag-aalaga sa pamilya, nagtatrabaho ng personal, pero sila po'y hindi kinikilala bilang bahagi ng lipunan. Okay. That is why they are called intimate foreigners. Kumbaga, malapit sa buhay ng pamilya pero hindi pa rin tinatanggap dahil sila'y dayuhan. Okay, meron tayong tinatawag na abject citizen or rejected citizenship. Ito yung mga taong tinatanggihan o walang citizenship. For example, sa Rome, may mga ganyan. Okay, pagdating naman sa multiple citizenship problems, nagkakaroon kasi ng conflict ng batas, double taxation, travel restriction, and security issues. Other than that, pagdating naman din sa language, English po ang universal language. Kaya may hindi patas na advantage sa mga hindi nagsasalita nito. Kumbaga sa madaling sabi sa global citizenship and individual differences, may mga tao na tumutupad sa tungkulin ng mamamayan pero hindi kinikilala bilang mamamayan. Or may mga grupo na wala ring bansang tumatanggap sa kanila. Last is the global citizenship and individual differences again. Ito naman, yung pangatlo. Nomadic culture like Roma or Sinti who are from different ethnic group with their own culture, binanggit ko yan kanina, and multiple citizenship identities. Conflict laws and obligation citizenship. Nabanggit ko na ito. Na-i-advance ko pala.
Okay, ito, last one. Development of the imagination for global citizenship. As you can see, citizenship is not permanent, it can be transformed and contestable. Ang pagiging global citizens ay nagbabago ha, hindi ito pare-pareho sa lahat. Okay. The world global citizenship has the tendency to focus only on the experience of the majority. Minsan, ang konsepto ng global, yan, binabatay lang sa karanasan ng majority. Kaya hindi napapansin ang kwento ng mga mahihirap, ng mga indigenous people, maliliit na kultura, and even the migrants and refugees. That is why, kailangan po nating palawakin ang ating pag-iisip sa global citizenship kasi nga, hindi lang ito para sa may pribilehiyo o may access sa global opportunities. Hey! Well, that's it for today. I hope you enjoyed our lesson. Keep safe, everyone.